Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ika-4 na araw na po ng ating pagmimisa de Gallo. At aminin po natin, pahirap ng pahirap gumising. At natitiyak ko po sa inyo sa mga darating na araw, mas magiging mahirap ito. Kung kumpleto po tayo nung unang araw ng Misa de Gallo, malamang kulang na po tayo ngayon sapagkat marami nang umabsent, marami nang hindi nagising. Isa po sa mga katotohanan ng ating buhay sa ibabaw ng mundo ay ang ating sariling karanasan ng pagkukulang. Meron tayong sariling kakulangan, taglay na kulang sa ating buhay. At minsan, maririnig natin o bukang bibig natin mismo na sasabihin natin, alam mo, hanga ako sa taong iyan, nasa kanya na ang lahat. Pero sa kabila nito, alam po nating wala namang taong kompletong-kompleto. Kung susuruin nating mabuti, madidiscover po natin na ang taong hinahangaan natin, akala natin ay kompleto, may kulang pa rin pala na nararanasan. May pagkukulang pa rin pala na pinagdadaanan. Makikita natin ang kanyang sariling kakulangan. At di minsang mabibigla tayo kapag natambad na sa atin ang kanyang kakulangan, akala natin kompleto. Mga minamahal ko mga kapatid, hindi lamang ito ang siyang malungkot na katotohanan ng ating buhay. Ang isang malungkot din na katotohanan ay ang katotohanang we wanted always to be complete. Yun ang sabi ng Centrum, from A to Zinc. You always wanted to strive our best, not only to be our best version, but to always complete ourselves. Subalit, sadyang may kulang po talaga. Sadyang kahit kailan, hindi tayo makukumpleto. Meron po dyan pagkaganda-ganda, pero kulang naman sa kagandahang asal. Meron din naman pagkayaman-yaman, pero salat sa kaligayahan at kapayapaan. May mga taong ubod ng dunong sa paaralan, pero kulang sa diskarte. Meron ding iba, pagkagwapo-gwapo, engot naman. Sadya po talagang hindi tayo makukumpleto. Sadya po talagang may kakulangan tayong mararanasan. Sa ganitong diwa natin makikita ang pinagdaanan ni Lolo Zacarias sa ating Ebanghelyo ngayong umaga. Ang asawa ni Lola Elizabeth. Alam niyo, isang bagay po yung maaaring maglaro sa ating isip. Bakit may kulang sa buhay ni Zacarias, gayong kapwang mag-asawa, kalugod-lugod sa Panginoon? Parehong namumuhay sa utos at kalooban ng Diyos. Pero sa kabila nito, maraming kulang sa buhay. Sa kabila ng kanilang pagiging matuwid, maraming kulang sa buhay ni Lolo Zacarias. Isa-isahin po natin. Una, kulang ni Zacarias ang pagkakaroon ng anak. At malinaw na sinasabi po sa Ebanghelyo na hindi po si Lolo Zacarias ang baog, kundi ang kanyang may bahay na si Elizabeth. Nadamay lamang siya sa kakulangan ng anak. Bukod pa dito, ang sabi sa Ebanghelyo, matanda na si Lolo Zacarias. Ngunit, pansinin po ninyo, hindi naging hadlang yung kakulangan upang mahalin ng lubusan si Elizabeth. Ang sabi, sila'y matanda na. Ibig sabihin, nagpapahiwatig ang mga salitang ito na sila'y nagmamahalan hanggang sa pagtanda ng kanilang pagsasamahan. Kulang sa anak. Pangalawang kulang ni Lolo Zacarias, nagkulang sa kakayahang makinig. Nagkulang sa kanyang kakayahang makapagsalita. Bakit? Sapagkat napipi at nabingi si Lolo Zacarias dahil hindi niya pinaniwalaan ang sinabi sa kanya ng anghel
na matutupad ang maraming bagay sa takdang panahon. Alam po ninyo, habang nagninilay ako ng isang araw para sa Ebanghelyo, hindi ko po makuhang paniwalaan o sisihin si Lolo Zacarias kung bakit hindi niya pinaniwalaan ang balita ng anghel. Sapagkat mantakin ninyo, baog nga yung kanyang asawa. Pareho pa silang nasa dapit hapon ng buhay. Para bagang gustong sabihin ni Lolo Zacarias sa Anghel Gabriel, huwag mo nang pahirapan pa. Huwag mo na kaming paasahin. Sadya talagang ito ang kapalaran namin, ang hindi magkaroon ng supling. Pero ito po yung nangyari. Kinulang si Lolo Zacarias ng pandinig at pagsasalita sapagkat hindi siya naniwala. Alam nyo, meron po siyang kasabay o kapareho. Sa mga darating pong araw, matutunghayan natin sa Ebanghelyo na parang ganito yung mangyayaring tagpo nang dumalaw din ang Anghel Gabriel sa mahal na birhen. Malamang sasabihin ninyo, oh, bakit si Lolo Zacarias hindi naman naniwala na pipi at nabingi? Pero bakit ang mahal na birhen? Hindi ba't nagtanong din siya, paano ito mangyayari? Gayong ako ay dalaga. Isa lamang pong ibig sabihin. Hindi lamang kinulang sa pandinig o pagsasalita si Lolo Zacarias, kinulang din ng pananampalataya. Sapagkat mas pinanghawakan yung kanyang kakayahan kaysa sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga po mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung maraming kulang sa buhay ni Lolo Zacarias. Kulang ng anak, kulang ng pandinig, kulang at kinapos sa pananampalataya. Subalit pansinin po ninyo, sa kabila ng maraming tila baga kakulangan sa kanyang buhay, nanatiling matuwid sa pamumuhay, nanatiling tapat sa kanyang pananampalataya. Tabi-tabi po, marami po sa atin, kapag nakaranas ng kakulangan, lalo pat merong mabigat na hinihiling sa Diyos, anong unang nangyayari kapag hindi nakuha ang gusto? Nagtatampo. Marami sa atin, matapos na hindi makuha yung matagal nang ipinapanalangin, tumigil ng magsimba. Marami sa atin, nang makaranas ng maraming kakulangan sa buhay, hindi na lumapit sa Diyos. Pero ibahin po natin si Lolo Zacarias. Sa lahat ng maraming kakulangan na kanyang naranasan, nanatiling tapat sa kanyang tungkulin. Nanatiling totoo sa kanyang pananampalataya. Kaya ito rin ang siyang paanyaya sa atin ngayong umaga. Marami man tayong kakulangan sa buhay, pero hindi dapat maging dahilan ito upang maging malamlam ang pagtitiwala sa Diyos. Hindi ba't ito pa nga po yung mas kinakailangan nating paraan upang mas kumapit sa Panginoon? Alam niyo, tabi-tabi po, total naman, tulog naman yung mga ikukwento ko. Hindi nila malalaman to. Isang taon na po ako dito sa ating pamayanan at hindi po ako nagsasawa o tumitigil na lagi magpaalala sa mga taong makikita, sa mga taong makakasalubong at sasabihin ko, magsisimba po kayo. Alam niyo, malimit po nilang sagot, Father, busy po sa pagtitinda. Ay, Father, marami pong pinagkakaabalahan. Tabi-tabi po uli ha. Minsan iniisip ko, mabuti na lang hindi ako Diyos. Totoo. Salamat sa Diyos, hindi ako Diyos. Kasi po kung ako po ang Diyos, sasabihin ko, ganun ba? Kaya ka hindi nakapagsisimba dahil sa trabaho? Sige, alisin natin yung trabaho mo. Makapagsisimba ka na. Ganun ba? Dahil sa marami mong kaabalahan, wala ka ng panahon para magtungo sa simbahan? O sige, alisin natin ang pinagkakabisihan mo para may panahon ka nang magtungo sa simbahan. Pero hindi ho mangyayari yun dahil hindi naman ako Diyos. Pero minsan iniisip ko, bakit kaya ganun? Oo, mahirap yung buhay.
Sino ba naman ang hindi nahihirapan? Pero kung mahirap na nga yung buhay, wala pa tayong Diyos na nilalapitan, ano ang mangyayari sa atin? Isang taon na po ako narito, no? Nung unang linggo ko pong dumating dito, niyaya ko po yung nagtitinda dun sa May Plaza. Sabi ko sa kanya, hoy, isang taon na ako, hindi ka pa rin nagsisimba. Ang sabi niya, okay lang yun, Father. Sa tapat naman ako ng simbahan nakatira. Kaya banda dyan po siya nakatira. Sabi ko, huwag sanang dumating ang panahon na magsisimba ka sapagkat sobrang marami ng kulang na nararanasan. Huwag sanang dumating yung panahon na kaya ka magsisimba. Bakit? Father, may cancer eh. Father, nasunugan po eh. Father, namatayan po eh. Si Lolo Zacarias, sa kabila ng maraming kakulangan, nanatiling tapat sa kanyang pamumuhay. Pangalawa, sa kabila ng kakulangan na pinagdaanan ni Lolo Zacarias at ni Lola Elizabeth, ano po yung pangalawang bagay na kanilang ginawa? Lumaban ng patas. Lumaban ng tama. Tabi-tabi po. Marami po sa atin, kapag tila baga humaharap sa mabigat na pagsubok ng buhay, yung iba, kahit illegal, papatulan. Kahit hindi tama, gagawin. Kahit mali, pipiliin. Pero ngayong umagang ito, maraming mangkulang sa buhay natin, pero hindi dahilan upang hindi lumaban ng patas. Hindi po dahilan para pumili ng mali. At lalong hindi dahilan ang kakulangan upang hindi gumawa ng mabuti at tama. Kaya nga po ngayong umagang ito, ano po ba yung mga kulang sa buhay natin? At paano natin hinaharap ang bawat pagkukulang na ito? Nawa, kagaya po ni Lolo Zacarias, ang bawat kakulangan na ating pinagdaraanan, magsilbing daan, maging dahilan upang mas kumapit sa Diyos at lumalim ang pananampalataya. Pangalawa, anumang kakulangan na ating nararanasan ay laging mag-uwi at magturo sa atin na lumaban ng tama, na lumaban ng patas. Sa pagpapatuloy po ng ating misa, muli ko po kayong tatanungin, may kulang ba sa buhay mo? Hayaan po niyo ang Diyos ang siyang pumuno nito. Hayaan natin ang Diyos ang siyang magkumpleto. Ang tangi lamang nating gawin, magtiwala, manalig, at lumaban ng tama. Amen.